Ako ay isang stroke survivor at ito ang aking mga ginagawa upang makabalik ako sa dati kong buhay. Tara, samahan niyo ako. Hindi siya ganon kadali gawin para sa mga katulad namin na stroke survivor. Kasi yung part na naapektuhan sa amin is paralisado siya. So masakit siya igalaw. So kaya para makarecover talagang titiisin mo yung sakit ng bawat galaw na gagawin mo. Sa ganitong paraan, makakabalik kami sa dati namin buhay. So, yan po yung isa sa exercise na ginagawa namin na dapat naming gawin 3 hours a day. 3 oras kada araw. Bukod pa yung ginagawa namin sa therapy namin. So, kapag wala kaming therapy sa bahay, ginagawa namin yung mga ganyang bagay para dire-diretso yung recovery naming pinagsusumikapan. Yan po yung unang exercise. Pinapalakas namin yung balikat na naapektuhan ng stroke. Ngayon pakikita ko naman sa inyo yung pangalawang exercise na ginagawa namin.
Yan yung pangalawang exercise na ginagawa namin. Pinalalakas natin yung kamay na paralisado. Yung paralisadong kamay natin. So, unang-una yung balikat. Pangalawa yung braso. Kasi sa akin, ang naapektuhan or na-paralyze sa akin is mula dito sa noo ko sa left side. Yan, kalahati ng mukha left side hanggang dito sa aking pa. Yan. Paralisado yan. Mula ulo, kalahati ng noo, pababa hanggang talampakan ng paa. So, yan yung pinapalakas kong parte ng katawan ko dahil naapektuhan siya ng hemorrhagic stroke na nangyari sa akin. Hindi madali ang bawat ginagawa naming mga stroke patient para makabalik sa dati naming buhay, pero kailangan namin gawin. Kung iindahin namin ang bawat sakit, ang bawat pain ng bawat kilos namin, sabihin kong mas madali na lang ang sumuko sa laban namin para makarecover. Mas masarap na lang ang maupo or mahiga maghapon nang wala kang gagawin pero wala ring mangyayari sa'yo. Ganyan ka na lang habang buhay. Kasi sa aming mga stroke patient, sabi nung aming doktor, sa aming neurologist, and sabi rin ng aming rehab doctor, stroke patients have 6 months coverage para makarecover sila. Kaya from the day of stroke, siguro kung naging okay na yung pakiramdam ng pasyente, dapat magsimula na kaagad siyang mag-exercise, piliting igalaw-galaw yung mga parte ng katawan na naapektuhan ng stroke sa pamamagitan ng pagti-therapy, physical therapy at saka occupational therapy. Kasi yung coverage of or yung length ng recovery naming mga pasyenteng may stroke ay within 6 months lang. Dapat naigagalaw na ulit nila or nagagawa na ulit ng paralisado nilang katawan yung dating ginagawa nito. Kapag lumampas sa 6 months at hindi nila nagawa yung dating ginagawa ng kanilang paralisadong katawan, is mahihirapan na silang may balik yon or gano'n na sila habang buhay. Kaya naman kaming mga pasyente na may stroke, kailangan naming magpursige upang makabalik kami sa dati naming buhay. Hindi madali pero wala kang choice. Kung gusto mo makabalik sa dati mong ginagawa, dapat mong gawin yung mga tinuturo sa therapy. Sa ngayon, nasa 3rd months na ako ng aking journey to recover. At nakita naman ng rehab doctor and therapist ko na medyo maganda naman yung naging development. Kasi from 0, ngayon ay gagalaw ko na yung aking paralisadong kamay. Yan, naigagalaw ko na siya. Although hindi siya masyadong controlled, natural lang yon, kaya kami nagte-therapy. Yan yung pinag-aaralan or tinuturo sa utak namin na kailangan ito yung ginagawa ng dati mong kamay. Yan. And binabalik yung dating kayang gawin ng mga paralisadong katawan. Kaya naman kung meron kayong mga kamag-anak, kapamilya na stroke patient, dapat nyo silang suportahan dahil hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. Mahirap, hindi po biro, sa totoo lang. Tara, ituloy natin ang ating warm up ngayong hapon na to. Actually, ginagawa ko siya every morning at saka afternoon.
Pero kapagka nakahiga lang ako sa higaan at nagpapahinga kasi nakakapagod din, ang ginagawa ko, nagko-close open ako ng braso ko kasi hindi naman siya nangangailangan ng matinding effort kagaya ng mga ginagawa ko ngayon. So kapagka nasa higaan ako or nagpapahinga sa warm-up na ginagawa ko, pinapractice ko naman or ginagalaw ko yung aking kamay. Ayan, nagko-close open tayo. Ganyan ang nagsisilbing rest. Kapag yung nag-warm up kami, eto na yung parang silbing pahinga namin. Kasi ito lang yung simpleng pag-close open ng kamay sa isang pasyente, lalo na kasi hindi mo naman i-exercise yung kamay mo na hindi paralisado or hindi apektado. Talagang i-exercise mo yung paralisadong kamay mo para mabuhay yung mga litid at saka dumalo yung mga dugo. So yung simpleng ganito lamang, simpleng ganyan lang, is hindi siya madali. Para kang bata na nag-uumpisa pa lang i-close open ang kamay mo, and at the same time, yun yung pakiramdam. Parang yung effort na gagawin mo na para kang bata na bago pa lang nag-aaral mag-close open, pero dagdagan mo pa ng masakit na movement ng kamay kasi hindi siya ganan kasimple na parang i-close open mo lang siyang ganyan. Sobrang sakit nan kasi parang hinihila yung mga litid ng braso namin, litid ng mga daliri. Para siyang hinihila hanggang malagot or maputol yung litid mo. Ganun siya kasakit. At tapos yung mga buto niya, kung i-describe mo yung sakit, alam mo yung naglalakad ka tapos bigla kang naliay, 'di ba? Sobrang sakit. So kapag ginagalaw namin to, ganun yung pain. Ganun ko siya i-describe, ganun siya kasakit. Kaya siguro yung iba na stroke patient is mas pinipili nilang hindi na lang igalaw yung paralisado nilang katawan kasi nga sobrang sakit. Pero wala naman kaming choice kundi kailangan siyang igalaw upang makabalik kami sa dati naming buhay. Yan po yung may share ko sa inyo. Tara, tuloy natin ang ating ginagawa. Kapag ginagawa namin yung ganitong exercise, dapat hindi namin pipigilan yung paghinga namin. Normal pa rin yung inhale-exhale. Kasi hindi mo dapat pigilan yun para mas maging maganda yung recovery. So kapag naka-count of 20 ka na, hold mo siya, bilang ka ng 10 bago mo siya dahan-dahang ibaba. Hindi mo siya kailangang biglang ibaba, dapat kontrolado yung pagbaba ng braso mo. Kasi kapag hindi mo siya kinontrol, biglang babagsak yung braso mo at yun yung matututunan ng brain mo. Sa ganitong ginagawa namin, hindi lang siya bilang exercise sa amin, bagkus tinuturuan din namin yung brain namin or ipinapaalala namin sa brain namin yung dating kayang gawin ng aming paralisadong katawan.
Parang pinapaalala mo sa brain mo na, oh, ito yung kayang gawin ng braso mo. Tapos, i-exercise mo yung paralisado mong katawan. Yan. Dalawa yung tinuturo mo sa paralisado mong katawan. Tinuturuan mo yung brain or pinapalala mo sa brain mo na, ops, ito yung kayang gawin ng braso mo. Ito yung kayang gawin ng kamay mo. Ito yung dating ginagawa ng kamay mo. Then, i-exercise mo naman yung kamay mo kasi nga dahil paralisado para maigalaw mo siya. So talagang yung journey namin to recover is hindi talaga siya ganun kadali. Kung titingnan at papanoorin nyo is parang napakasimple lang para sa mga taong normal. Pero sa aming mga stroke patient is parang hindi ganun kadali. Mas madali pa ang sumuko, matulog at maupo maghap. Pero kailangan naming mag-exercise a maximum or a minimum of 3 hours a day within 6 months para makabalik kami sa dati naming mga buhay. Tara, tuloy natin ang ating ginagawa. Isa pa sa challenge yung sa amin is yung, for example, eto sa akin, ang apektadong kamay ko is tong left side. So, hindi siya ganun kadali na, for example, ikakapit ko siya dito. Yan, hindi siya ganun kadaling ikapit. So, dahil nga weak pa siya, yan, tulad na nakakabitaw, nabibitawan ko siya. So kasi weak pa yung aking left, kailangan pa rin palakasin itong aking kamay kasi weak pa siya. Kapag kinapit ko siya dito, talagang nakakabitaw siya. And then, karamihan din is may problema sa sensory. Kasi, for example yan, nakakapit ako pero nung una hindi ko siya ramdam na nakakapit siya. Kasi nga sobrang manhid pa yung paralisadong apektadong katawan ko. And hopefully soon mabawasan yung pamamanhid para ramdam ko na nakakapit ako. Kaya pagka nakakapit akong ganun, bigla siyang bumibitaw na ganun. So yan yung isa sa mahirap sa ginagawa namin. Kasi nga apektado rin yung sensory apektado rin yung sensory namin. So for now, yan po yung may share ko sa inyo bilang stroke survivor
ginagawa ko ang ganitong video para magbigay inspirasyon sa mga pamilya na merong sa buhay na may ganitong karamdaman na stroke. Sana po ay suportahan po ninyo ang aking Facebook account, Leonard Kadsawan Isorena, yung may profile picture na Jollibee. At meron po akong YouTube account. Sana po ay suportahan nyo rin. Ipagpapasalamat ko po sa inyo sa bawat viewers at makakapanood nito na magpa-follow sa aking Facebook account at sa magsusubscribe ng aking YouTube account. Maraming salamat po. For now, ito po muna yung ma-share ko sa inyo. Please subscribe, follow for more diary ng isang taong may stroke na nag-share ng journey niya hanggang sa makarecover siya. Maraming salamat po. Lagi po kayong mag-iingat at ingatan po natin ang ating kalusugan. Salamat po.